Magandang tanghali po sa lahat ng manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yan. Ngayon pabalik na kami ng Bicol. At nandun yung mga gamit namin na sasakyan na kanina pa namin hinakot. Umaga pa namin hinahakot. Yan, may mga ano kami. Pwede nang makadaan yung sasakyan doon. Kaya lang ay kailangan pa rin buko ba kasi malambot pa yung lupa. Makakatawid naman na yung sasakyan, pwede na doon sa bangka. Medyo may alanganin lang doon na paakyat. Pero sabi ni Marcos kaya naman daw. Kaya papunta na kami doon. Ayun, padala tayo. Nandun sila Marcos. Nandun sila Marcos saka sila Commander. Yan, maganda ng panahon, mainit na. Yan, dito na kami. Dito na eh. Ako ditong kapitan. Tapos si Rans yung sabihin ko para si Rans yung baril. Ako yung kagawad, ano? Pangalan ko ang ginamit. Rans ang pangalan mo? Andito na kami ngayon sa balsa. Yan, patawid na kami sa kabila nitong ilog. Yan, medyo maganda-ganda ng ilog. Hindi kagaya nung nakaraan na sobrang lakas ng agos tapos kulay putik. Buti ngayon medyo malinaw na. At pinayagan naman makabiyahe yung sakyan natin dito, maisakay. Kaya lang daw medyo mahirap doon sa unahan. Pero try namin kung tutulak na lang namin. Sariyan lang yung pagsangatan. Yan. Dan samit na kasi red jay. Dirak na terus ko. Ajay pa. Jawat isang atan na jay. Red jay. Nakatawid na kami sa ilog, sa bangka. Kaya lang grabe ang andito. Kailangan naming itulak yung sasakyan. Gawa ng daan na ganito. Tinulak pa namin dun kasi tumigil siya. Kabila ng ilog. Ay, tadaan yung Salamat ako din sa mga bangkero para makapagpila. Ito sana may daan, kaya hindi pwede malalim na. Kung ano mga nadaan na truck. Yan o. Yan, dito na kami ngayon sa Kawayan Isabela at dito kami ngayon sa lugar ng kapatid ni Commander ni Alma. At may nilalapit kasi dito na isang mga ngalakal din, katulad nila Tatay Budoy at nila Nanay Glyza. Yun, ina-interview pa ni Alma kung ano yung kwento ng buhay nila doon. At tayo naman dito lang sa may tabi. Yan. Grabe yung ano dito, ilog. Sobrang lalim. Yan o. Tapos yung tulay dun o. Takloban na ng tubig yung tulay. Kaya yung mga tao nandyan o. Nagbabangka para makatawid. Yan o.
Pinsala din daw to ng ano, ng Bagyong Christine. Pati daw yun o, yung mga taniman na yan, puro tubig yan. Grabe. Pinsala ng Christine. Yan, good evening. At yun, ginabi na tayo sa biyahe. Ngayon nasa biyahe pa rin kami. Nasa ano pa lang kami, Pampanga yata ito, Angeles. Pagitan ng Angeles saka San Fernando, Pampanga. Anong oras na rin kami siguro sa Candelaria mo kami mag-stay muna kami ng hanggang ngayong gabi. Tapos siguro bukas ng umaga o tanghali na kami umalis. Kasi kailangan din magpahinga ni Marcos. Medyo malayo yung biyahe ito. Pagkagaling dun sa Isabela, dito pa lang kami sa Pampanga, medyo mabagal yung biyahe namin. Kasi nga may mga traffic pa rin sa daan, gawa nung bagyo siguro. Saka yung mga landslide. So, yun. At kita-kita lang doon pag dating namin sa Candelaria. Yan. Tanya naman, no. Sobrang gabi na. May stop over kami dito sa isang lugar dito sa Parang stop over yan talaga natin sa mismong highway. Ayun, mga nadaang pansakyan doon. Dami-daming sasakyan na daan. Good morning, at nandito tayo ngayon sa bahay nila Marcos sa Candelaria, Quezon. Yan. At ito muna kami nagpahinga kasi gabi na kami. Oras na kami nakauwi kagabi. Kita nyo naman yung sa vlog natin, alas 9 na nun ng gabi. Nasa Pangasinan pa lang kami. Pangasinan sa Angeles. Pampanga. Yun. At dun pa lang kami. So, medyo malayo-layo pa yung biyahe namin kasi dadaan pa Manila. Tapos dito pa sa mismong kahabaan pa ng Kalamba. So, yan. Karating din namin dito. Siguro nakarating kami is mag-aalas 2 na yata ng madaling araw. So, yun pa lang natulog kami. Tapos, di na nakapag-vlog kasi yung pagod din. Umaga na nga namin binaba yung mga gamit. Ito yung mga gamit namin. Yan. Binabaan namin dito kasi baka bukas kami magbiyahe para magpahinga din sila Marcos kasi alam nyo naman sobrang layo ng Isabela, ay solo lang naman siya nagdadrive kaya mas kailangan niya magpahinga ng mahaba-haba para sa ganoon pwede na ulit magbiyahe papuntang Bicol para din naman sa ganoon mas safe din kami kasi mahirap naman yung sobrang pagod na ni Marcos tapos magdadrive pa ulit kaya maganda magpahinga muna. Tsaka yung sakyan kailangan din ipahinga, lalo na si Alma kailangan din magpahinga, buntis, medyo mababa yung binahe kaya baka makasama sa kanya kung dire-diretso kami ng biyahe hanggang Bicol. Kaya mabuti na ito, nagpahinga muna kami dito. Siguro by tomorrow na lang kami umaga babiyahe pa Bicol para makapagpahinga ng maayos. Yan. Tayo ngayon. Yan. Bali wala lang sila Marcos dito ngayon tsaka si Alma kasi may binibili sa dito yung tindahan dito malapit. Sa Walter Mart dito. May binibili silang kailangan din para dito sa bahay, para din dun sa kanila. Tsaka yung mga dadalhin din siguro namin. At yun, tuyo na yung halaman ni Alma. Kuha ng halaman na langka, natuyo na, pati ito. Pananim na malunggay. Mahilig sa malunggay si Alma. At ako naman naiwan dito para magtao dito sa bahay. Siguro, maya-maya dito rin sila. Kanina galing na kami dun sa washing, sa pagkakarwasyan at pinawashing namin yung sasakyan kasi grabe yung putik. Alam mo naman dun dinanas nung sasakyan namin dun sa Isabela sa Disulap, grabe ang putik dun. Itawid pa kami ng ilog kaya hanggang dito dala-dala namin yung putik kaya yun pinawashing namin. Makita nyo yun sa vlog ni Marcos kasi may vlog naman si Marcos dun. At yun, may tomorrow kakawin na tayo. At mapanood nyo na ulit yung mga beneficiary na inaabangan nyo, sila Herlin, sila Joy Joy, sila Nanay Isin, tapos si Nanay Nonoy. Try nating bisitahin din kung ano yung naging ano niya doon. Pero may natanong ako sa Kapalongga, tinatanong ko yung mga
nakilala ko na nandun. Nakikita naman doon na si Nanay Nonay doon pa lakad-lakad ulit sa sentro. Kaya tingin ko naman, safe naman, okay naman si Nanay Nonay. Sa mga nag-aalala kay Nanay Nonay, safe naman siguro. Kasi may mga contact din naman ako doon. Nung time na may signal na doon, tsaka may ano na, kumbaga medyo okay ng panahon doon. Nakikita daw nila doon, tsaka yung tao din nila Marcos sa shop, nakikita din nila sa harap ng shop mismo nila. Okay naman daw si Nanay Nonay. Kaya doon sa mga nag-aalala kay Nanay Nonay, huwag po kayong mag-aalala kasi okay po si Nanay Nonay. Safe naman daw po siya. Hindi ko lang sure yung bahay. Siguro bisitahin natin yung bahay pagbalik namin doon. Pero tingin ko naman medyo okay din naman kasi ang naapektuhan naman sobra is dito sa bandang likod nung sa amin. Kaya yung hangin galing sa likod nung bahay ni Nanay Nonay, kaya hindi siya masyadong malo kasi kubli yun. Nakakubli siya sa hangin kaya hindi masyadong bubugbog ng hangin yun. Yung dagat, hindi ko lang alam kung naglaki ng sobra kasi wala naman tayong balita sa dagat, no. Yung pagbalik siguro namin doon, malalaman namin kung ano yung mga nangyari doon para sa ganun, maano din natin kung ano pwede may tulong doon. At I'm sure wala nang makain, di si Nanay Nonay, kami lang inaasahan noon. Dalhan natin ulit ng makakain, saka sila na naisin sa bahay nila. So, yan. At kila Herlin, mabibisitahin natin doon pagka nandun na kami bukas. Siguro bukas, pagka napaga kami ng dating doon, diretso ano na rin kami, punta sa mga beneficiary. Hindi ko alam, magpapahinga pa muna. Pero siguro, baka hindi na magpahinga, diretso na rin. Kung maagang makarating doon. Pero kung hindi naman, pahinga tayo, kinabukasan tayo pumunta kila Herlin, kila Joy Joy, para sa ganun, makakita nyo ulit sila. Alam ko, miss na miss nyo na sila, Joy Joy, sila Herlin, saka sila na naisin. So, bisitahin natin yung pagbalik natin doon. At yun, hanggang dito lang muna yung update natin. Siguro, vlog na lang ulit ako bukas, pagpabiyahe ng Bicol, pag-alis namin dito sa Candelaria. So, pero sa ngayon, dito muna kami sa Candelaria, papahinga, para sa ganun, safe tayo pagbiyahe bukas. Yun muli, maraming salamat sa lahat ng sumama sa biyahe natin. At yan, mag-ingat kayo palagi. At God bless.